Hi, good evening. So, for today's video pala, sasagutin pala natin yung question ni ma'am. Ayan. Na kung same daw ba yung sahod tsaka yung benefits ng sa hotel namin na pinagtatrabahuhan ko at saka sa mga factory worker or manufacturing company dito sa South Korea. Well, yung sa amin kasi, which is yung housekeeping o housekeeper or roommate, kahit ano pa yan, sumasahod kami, depende kasi, nakadepende kasi. Yung total talaga na sahod namin is usually 2.3, 2.4 a month. Pero, syempre, hindi yun lahat. May nababawas pa din doon na mga insurance, etcheboreche, gano'n. So, minsan ang natitira na lang sa amin is 1.980 something, mga ganyan. Kasi madami talagang bawas at wala kang magagawa sa mga yon. Depende na lang din pala kung meron kang OT, na madami kang OT or dagdag na rooms na lilinisan mo kasi yun ang tinatawag na OT sa amin, hindi yung oras ha. Pag ang OT ay dinagdagan ka ng 2 or isang room, syempre another bayad yun. And per room, syempre iba yung rate nun. Sa 1.980 o 1,990,000 1,980,000 something, mga ganyan. Siguro mga nasa 90,000, 80, 90 ganyan. So, hindi ko alam. Depende pala sa palitan niya kung magkano pala yung magiging rate. Tapos sa isang buwan kasi meron kaming schedule na every 29 to 30th of the month dumadating yung schedule na yun sa amin. Kasi meron kaming rest day. Halimbawa, sa isang buwan, depende sa mga red calendar. The more red calendar, the more days off na mangyayari sa amin. This month of May, madami kaming rest day. So, 10 yung rest day namin sa isang buwan. At yung rest day na yun, pwede naming kami yung month sunod. Kung halimbawa, sunod-sunod na 3 araw, sunod-sunod na 2 araw. Kung meron kaming gagawin that day, pwede naming sabihin yun in advance sa pinakang head ng namin, ng housekeeper. Halimbawa ako, this coming Saturday, Sunday, and Monday, dahil nga may lakad kami ni Upa, so nagpa-schedule ako ng 3 araw na sunod-sunod yung day off ko. And it doesn't matter at all kasi hindi naman nadadagdagan yung trabaho ng ibang worker kasi nga wala ako kasi based ano na pala yun, tawag nito, fixed na kasi yon yung mga work nila. Last month, meron kaming 8 days na day off. Ay, ako lang pala yung 8 days, the rest is 9 days. Kadalasan, twice a week ang nangyayaring day off namin or minsan isang araw sa isang linggo. Parang ganun. Kasi bawal na mag-straight ng 7 days yung trabaho mo. Kailangan, pag naka-maximum ka na ng 6 days, automatic kailangan mo mag-day off kasi baka mapansin niya ng higher ups, bawal yon. It's in the law yata dito. So, kailangan pag naka 6 days work ka na, automatic mag-day off ka ng 1 day, then another work na naman. Or pag naka 5 days work ka na, you have to, mag-rest ka na. Ewan ko, yun lang yung sinusunod nila dito. Syempre, yun lang din yung na-observe ko as a worker, ba diba? And when it comes naman sa mga benefits, ang benefits kasi na natatanggap ko as an F6 worker, F6 visa holder na worker na din is the same lang din sa normal citizen na Korean. Parang ganon. Doon sa binabawa sa sahod namin, kung ano yung nababawa sa mga Korean na mga katrabaho ko, same din yung nababawa sa amin. And hindi ko din sure talaga to pero siguro yung natatanggap ng mga Korean citizen, 90% nun natatanggap ko din. Yung mga insurance, other pack, mga ganon, binabawas sa akin. Binabawas din yun sa mga Korean. And since hindi pa kasi ako nakakapag-try mag-work sa factory as nag-stay lang talaga ako sa hotel, ang mga naririnig-rinig ko lang is, syempre kapag contractual ka, like 6 years lang talaga, naka-fix na yung visa mo ng 6 years, alam ko kapag mag-i-exit ka ng Korea, meron kang makukuha. Pag EPS worker ka or factory worker ka dito sa South Korea, once na matapos na yung contract mo, meron kang matatanggap na yung mga naipon sa 6 years na kinukuha, diba, sa sahod mo. Like Cookmeans, Samsung, insurance, mga ganyan. Once you exited, makukuha nyo yan. Kasi,
parang iniipon nga nila yan kasi para pag nag-exit ka, may pera kang makukuha. Parang gano'n yata yung ano nila. So, I'm not really sure. I-ask ko din yung friend ko. Pero yun lang yung konting alam ko. Kung nakadepende talaga ang benefits din sa type of visa holder or sa type ng visa na mayroon ka. And siyempre, bago ka naman mag-apply ng visa, bago ka mag-apply ng trabaho na gusto mo dito sa South Korea, much better talaga na mag-search ka talaga muna kung ano yung mga alam mo dapat mong gawin, dapat mong matatanggap, yung mga ganon. And sana nasagot ko yung question niyo for today. So, yun lang. Bye!